GR number 235725, September 28, 2022 sa kanyang reklamo para sa illegal na dismissal at money claims, sinabi ng manggagawa na noong Hulyo taong 2013, siya ay nagtrabaho bilang isang parmasyutiko sa parmasya. Ang schedule niya sa trabaho ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing Sabado, ang kanyang schedule ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang sweldo niya ay P16,000.00 kada buwan. Bilang patunay ng kanyang trabaho, nagsumite siya ng mga kopya ng kanyang mga payslip para sa Hulyo at Agosto taong 2013 at lisensya ng parmasya na may petsang ika-22 ng Agosto taong 2013 na nagtataglay ng kanyang pangalan bilang nakatalagang parmasyutiko ng sangay nito. Nang maglaon ay itinalaga siya bilang roving pharmacist upang subaybayan, siyasatin, at pangasiwaan ang mga operasyon ng mga sangay ng batika sa ibang mga lugar. Kabilang din sa kanyang trabaho ang paghahatid ng produkto at pagkolekta ng mga benta, bukod pa sa kanyang mga tungkulin sa pangangasiwa. Noong ika-11 ng Hunyo taong 2015, humingi siya ng excuse sa kanyang delivery task for the day dahil masama ang pakiramdam niya at sakop ng number coding scheme ang sasakyan ng kumpanya. Pero pinagalitan siya ng general manager ng pharmacy at inutusan ng kanilang personnel officer na mag-draft ng resignation letter para sa empleyado. Nang tumanggi siyang pirmahan, inutusan umano siya ni GM na umuwi at huwag nang bumalik. Dahil dito, noong ika-15 ng Hunyo taong 2015, nagsampa ng reklamo ang manggagawa para sa ilegal na pagpapaalis sa pamamagitan ng Single Entry Approach, SENA. Dahil walang nangyaring settlement, nagsampa siya ng formal na reklamo para sa constructive dismissal, hindi pagbabayad ng overtime pay, holiday pay, 13th month pay at illegal deduction noong ika-24 ng Hulyo taong 2015. Noong ika-24 ng Setyembre taong 2015, inamyenda niya ang kanyang reklamo mula sa constructive dismissal hanggang illegal dismissal. Sa kabilang banda, iginiit ng batika na ang manggagawa ay natanggap lamang noong ika-25 ng Marso taong 2015 bilang pharmacist, driver na may probationary status na nakasaad sa probationary contract na kanilang isinagawa. Pero after month, hindi na siya nagtrabaho ng maayos. Nahirapan ang mga katrabaho niya na siyang dahilan kung bakit palagi siyang napapagalitan. Noong ika-9 ng Hunyo taong 2015, ang manggagawa ay nakatakdang maghatid ng ilang mga pharmaceutical items sa kabilang sangay. Siya ay tumanggi at umalis sa opisina pagkatapos ng pakikipagtalo kay GM. Inakala ng GM na babalik ang manggagawa pagkatapos na lumamig ang ulo nito ngunit nabigo si GM makalipas ang isang oras. Nang hindi siya nag-report sa trabaho, inutusan ni GM ang kanyang sekretarya na makipag-ugnayan sa manggagawa ngunit tumanggi ang huli na sagutin ang kanilang mga tawag. Kaya naman, noong ika-15 ng Hunyo taong 2015, nagpadala si GM sa manggagawa sa pamamagitan ng rehistradong koreo ng notice para ipaliwanag NTE, ang kanyang pagliban ng walang pahintulot. Upang patunayan na voluntaryong umalis ang manggagawa sa kanyang trabaho, isinumite ng parmasya ang mga affidavit ng mga katrabaho ng manggagawa sa insidente na personal nilang nasaksihan noong ika-11 ng Hunyo taong 2015. Bilang kanyang supervisor at pangkalahatang tagapamahala, naniniwala ang manggagawa na tinanggal siya ni GM sa kanyang trabaho dahil sa utos na umuwi na siya at huwag nang bumalik. Dahil dito, agad na isinampa ng manggagawa ang kasong illegal dismissal. Mas makatotohanan ang bersyon ng insidente ng manggagawa, walang sino man sa kanyang mga kasamahang empleyado ang sumuporta sa kanyang reklamo. Ang mga katrabaho ng manggagawa ay nagsagawa ng affidavit na may petsang ika-9 ng Desyembre taong 2015 na kontra o taliwas sa sinasabi ng manggagawa at sumuporta sa mga claim ng kanilang employer. Ang mga katrabaho ng manggagawa ay natural na kakampi sa employer dahil ang kanilang trabaho ay nakasalalay sa kumpanya. Gagawin talaga nila ang anumang hilingin sa kanila para lamang mapanatili nila ang kanilang trabaho. Tiyak na magagalit sa kanila ang employer kung hindi sila sumang-ayon sa bersyon ng mga kaganapan nito. Kaya namna, ang affidavit ay tinuturing ng korte na self-serving. Higit sa lahat, ang affidavit ay hindi man lang tiyak na pinabulaanan ang katotohanan ng kanyang summary dismissal noong ika-11 ng Hunyo taong 2015.
Isinasaalang-alang natin ngayon ang tagal ng panahon na siya ay nagtatrabaho. Kapansin-pansin, sinabi ng empleyado na nagsimula ang kanyang trabaho noong Hulyo taong 2013. Ang kanyang mga payroll slip sa talaan ay may mga petsang Hulyo taong 2013 at Agosto taong 2013, at ang lisensya ng FDA para magpatakbo ay nagtataglay ng kanyang pangalan bilang residenteng parmasyutiko ng sangay ng employer simula Agosto taong 2013. Tinutulan ito ng employer sa pamamagitan ng pagpresente ng isang probationary contract na pinirmahan umano ng manggagawa upang ipakita na ang kanyang trabaho ay nagsimula lamang noong Marso taong 2015. Walang mabilis na tuntunin na idinisenyo upang patunayan ang mga elemento ng relasyon ng employer-empleyado. Ang ilang mga ebidensya na tinatanggap upang patunayan na siya ay empleyado ng kumpanya ay mga identification card, cash voucher, rehistro ng Social Security, mga appointment letter o kontrata sa pagtatrabaho, payroll, mga chart ng organisasyon, at mga listahan ng tauhan. Dito, sapat na pinatunayan ng dokumentaryong ebidensya ng manggagawa, ang Hulyo at Agosto taong 2013 payroll slips at ang lisensya ng FDA na nagpapakitang siya ang residenteng parmasyutiko sa sangay ng kumpanya noong Agosto taong 2013, at ang kanyang testimonial na ebidensya, ay sapat na nagpapatunay sa kanyang pahayag na nagsimula ang kanyang trabaho noong Hulyo taong 2013. Ang probationary employment contract, bagamat nakasulat, ay hindi nananaig sa ebidensya ng manggagawa. Ibinasura ng korte ang probationary contract na isang kathang-isip lamang. Huli na nang ipinakita ng employer ang kontrata sa kabila ng naunang iginiit ng manggagawa na siya ay natanggap noong Hulyo taong 2013. Dahil dito, hindi siya kailanman naging isang probationary na empleyado. Gayon din, ang katotohanan na ang isang affidavit na isinumite na ang manggagawa ay isang part-time na parmasyutiko ay hindi sumasalungat sa pahayag ng manggagawa na ang kanyang trabaho sa parmasya ay nagsimula noong Hulyo taong 2013. Ang sabi ng korte, tama ang desisyon ng NLRC na ang manggagawa ay iligal na tinanggal at siya ay may karapatan sa back wages at separation pay, kapalit ng reinstatement.